Dahil doon, binawi ko ang kamay dahil upang tingnan ako ni Riz. Hindi ko alam kung ba't concerned siya ngayon dahil sa pinapakita kong emosyon. Di na dapat ako nagkakaganito dahil 6 na taon na dapat. Di na ako nagpapaapekto pa. Sa kanila. Gusto mo ba ng tubig? Tipid nang umiti ako bago umiling. Pilit binabalik ang timpla ng aking sistema para maging kaswal lang ang lahat sa paligid ko. Hindi na, salamat. Ayos lang ako. Tumango si Riz sa sinabi kong iyon. Doon na siya muling bumaling sa dalawa kung saan tumayo siya para bigyan ng mauupuan si Rika. Let's share a table. Masyadong malaki to para sa aming dalawa. Umiti si Rika sa alok ng iyon. Ngunit halatang di sang-ayon si Asher dahil sa nakikita kong reaksyon sa mukha niya. Ang kaso lang wala na siyang nagawa pa nang maupo na si Rika mismo sa tapat ni Riz. We're looking a nice spot for eating lunch. Alam mo na, masyadong pagod sa trabaho, kailangan din naming ma-refresh. Same with your thoughts. We found this restaurant after we went on art classes. Maganda nga ito, lalo na sa magkasintahan. Pansin ko matagal na patitig si Rika sa sinabing iyon ni Riz. Hindi ko rin alam kung may idea ba tong si Asher sa nakaraan ng dalawa. Nakikita kong naapektuhan si Rika sa sinabi niyang yon. Magkasintahan kayong dalawa? Natawa si Riz sa tanong ni Rika. No, of course. Hindi pa rin nawawala ang ngiti sa labi ni Riz nang sagot niya yon. Do we look like a couple? Oh, I'm sorry. Mabilis sumingin na dispensa si Rika habang pinipilit niyang ngumiti. All I want to say is the both of you, perfect ang place na to sa inyong dalawa. Yeah, it's kinda romantic. Matapos sabi niya ni Rika, dumating na ang unang order namin, samantalang sila'y namimili pa lang. Pansin kong di sila gana nag-uusap at ayos lang sa kanila kung ano lang in-order na isa't isa. Ngunit noon, panay ang tanong sa akin ni Asher kung anong kakainin ko, kung mabubusog ba ako o ayos na sa akin ang isang order. Pero ngayon kakaiba talaga sila, para lang silang magka-office kung tititigan. I remember the engagement party last year, wala pang schedule ang kasal ninyo. Natigilan ako sa topic na binuksan ni Riz. Kung gano'n naganap ang engagement last year pa lang. We're already talking about this with his family. The wedding is having a date this week. Baka next month ang kasal. Hindi ko alam kung makikilos ko pa ba ang kamay ko matapos kong marinig iyon. Sa sunod na buwan ang kasal nila? That's good. The company group will going to attend your wedding. Sa sunod na buwan ang kasal nila. Nakatingin lang to sa akin habang sinasabi yon ni Riz. Hindi ko alam kung paano pa kikilos. Gayong kakaiba na ang nararamdaman ko. Bakit nga ba kailiit lamang ng mundo? Sana'y makahanap ka rin ng babaeng mapapakasalan mo na. You're getting older, Mr. Isaac. 3 taon na lang magiging sarado ka na. You need an heir. Yes, I know. I'm looking back about that and I already have a woman that I like and she's very unique. She can't express her feelings even she got hurt. Parang kaya niya lang sarilihin ang problema niya. Hindi ko alam kung bakit parang ako yatang tinutukoy ni Riz sa sinabi niyang iyon. Nasa akin din ang paningin niya habang namumutawi ang katahimikan sa aming apat. I am planning to court her and pursue that woman. Matapos sabihin niya ni Riz, bigla na lang umusog ang upuan ni Asher kung saan nagpaalam to saglit na aalis lamang. Hindi ko alam kung saan siya pupunta ngunit lumabas siya kung saan tuloy na siyang nawala sa paningin ko. Nang umalis si Asher sa kalagitnaan ng pag-uusap nila, ilang minuto pang lumipas bago to bumalik. Humingi siya na dispensa kay Rika dahil nasabi nito, tinawagan lang niya ang kanyang sekretarya dahil may nakalimutan siyang iutos kanina. Di rin naman nagbigay na ibang komento si Rika. Hindi rin ako nagsasalita dahil pakiramdam ko wala akong lakas para lang gawin yon. Hindi ko man lang naubos ang pagkain ko kahit na masarap yon sa aking panlasa. Biglaan na lang akong nawala ng gana at nais ko na lang lumisan para makaalis na sa harapan nila. I want to invite you tonight. Siguro nabanggit na ni Daddy ang tungkol sa party. Aasahan ko kay mamaya. Hindi na ako magtataka kung imbitado mga Saavedra doon. Hindi rin ako maaaring tumanggi dahil may utang na loob pa ako kay Riz. Nakakaya naman kung hindi ako pupunta, gayong personal niya na akong iniimbita. Yes, already mentioned that yesterday. Happy anniversary to your company. Tumango si Riz sa sinabi niyo ni Asher. Maayos naman ang pagkakasabi nito, ngunit parang walang buhay ang kanyang tinig. Para bang napipilitan na lamang siyang magsalita upang di lumitaw ang awkwardness sa lugar na ito. Sino ba ang mag-aakala na mga taong nakapalibot sa amin ngayon na nakaraan namin? Tiyak na marami ng isyong magaganap sa loob na to, ngunit dahil kami-kami lamang ang nakakaalam, sa amin na lamang pumapaloob ang kailangan ng aming sistema.
By the way, we're not getting longer to stay here. Ihahatid po kasi si Winnie sa apartment niya. She needs to be ready because she is my date tonight. Hindi ko maiwasang tingnan si Asher dahil sa titig niya sa akin. Ngunit ako rin ang una nag-iwas dahil alam kong lalo lang akong maiilang kung titingnan ko siya. Nagre-renta ka lang ba ng apartment? Hindi ko inaasahan na itatanong yun ni Rika habang kinukuha ni Riz ang bill namin. Tipid akong ngumiti bago tumango. Oo, yung bahay na tinitirhan mo noon? Akala ko may bahay kayo dito sa Manila. Binenta yun ni Lola sa mag-asawang Hapon ngunit ibang taong nakakuha nito nung araw na paalis na kami. Pansin kong tumaas ang kilay ni Asher sa sinabi kong iyon. Ngunit hindi ko yun pinansin. Alam ko naman na may ideya siya kung sino ang nakabili. At iyon ay ang nanay niyang sa Kim. Hindi ko alam kung ba't gano'n na lamang kalaki ang galit kay Papa. Niwala man lang silang anak para maging ganoon siya kasama. Kumbaga, nagmahal lang si Papa ng iba. Yun lang ang pinakamali na nagawa niya. Hindi na nasundan pa ang pagtatanong ni Rika. Tumayo na ako upang iparamdam na hindi ako willing mag-open up. Hindi ba nasasabi ni Asher yun sa kanya? Wala bang binabahagi si Asher tungkol sa nangyari sa amin noon? Hindi ko alam na ako palang date mo sa party ninyo. Nasabi ko yun na makarating kami ni Riz sa kotse niya. Hindi pa man kami nakakapasok at naroon pa kami sa labas dahil hindi naman ako sigurado kung ihahatid nga niya ako. I didn't told you earlier. Nakalimutan ko pero ayos lang naman siguro yun sa'yo. Napabuntong hininga ako kung kaya ko din naman gawin yon. Wala namang problema yon, Riz. Pero yung mga sinabi mo kanina sa loob, para saan yun? Totoo lahat ng sinabi ko, Riz. But don't think too much about it. Ihahatid na kita. Pinagbuksan niya ako ng pinto matapos sabihin yon. Nais ko pa sanang itanong kung sinong babae ang nais niyang ligawan, ngunit nahihiya na ako kaya't pumasok na lamang ako sa kanyang sasakyan. Alam ko masyadong pribado yon kung itatanong ko pa. Baka hindi na rin niya yun sasagutin at mapahiya na lamang ako. I will send a dress for you. I want you to wear that dress tonight. Bahagyang bumuka ang bibig ko dahil sa sinabi niya. Nakapasok na to sa loob pero hindi ko alam ang isasagot ko sa sinabi niyang iyon. My driver fetch you before 7 p.m. I hope you're prepared that time. Tumango na lang ako sa sinabi niya. Wala naman din akong karapatan tumutol dahil pabor din naman yon sa akin. Wala din naman kasi akong susuotin dahil biglaan lang itong pag-iimbita niya. Pasado 12:00 na maihatid niya ako. Hindi na nito inabalang lumabas pa dahil may asikasuhin din daw siya sa kanilang mansyon. Pabor naman ako doon dahil sa bunga ng entrance naroon na si Grace. Kung magkikita lang sila panigurado, tiyak na magkakaroon na naman ng pag-aawayan sa paligid ko. Wow! Hatid sundo ka ng lalaking yon? Sabihin mo nga may gusto ba siya sa'yo? Natawa ako sa tanong niya. Ano bang klaseng tanong yan, Grace? Nagmamagandang loob lang yung tao. Sus, alam ko rin yung nagmamagandang loob na yan. Alam mo, sasabihin ko sa yung ayoko sa lalaking yon. Mas bet ko pang magbalikan kayo ng ex mo kaysa kanya. Nailing ako dahil sa sinabi niyang iyon. Alam mo Grace, hindi mo dapat iniisip ang bagay na yon. Maniwala ka sa akin. Hindi ako magugustuhan ni Reese. Kung ganon, anong ibig sabihin ng hatid sundo? Tinutulungan lang niya ako at hindi ako sinusundo ni Reese. Pauwi na kasi siya kanina kahit sinabay lamang niya ako. Umarko ang uso niya sa makatotohanang sinabi ko. Halatang hindi pa to kumbinsido ngunit inaya ko na tong umakyat sa itaas. Sigurado namang kumain ka na, hindi ba? Siyempre hindi ka naman hahayaan ng boss mong magutom. Tinignan ko lang siya matapos niyang sabihin yon. Nasa loob kami ng apartment kung saan hinuhubad ko na ang suot kong sandals. Ano, kumain ka na nga? Tumango ako. Oo, kumain kami sa restaurant. Natawa siya sa sinagot kong yon. Tingnan mo na? Nilalabas ka na niya ngayon para pakainin sa restaurant. Naku, sinasabi ko sa iyo Winnie, may gusto niyang boss mo sa'yo. Bumuntong hininga ko. Matapos kong mahubad ang aking sandalyas, minsan na lamang akong humiga sa kama. Kakaiba pa rin ang pakiramdam ko. Para bang ang tamlay ko mula nang malaman kong ikakasal na sila sa sunod na buwan. Hoy Winnie, binibiro lang kita ha. Alam ko naman na nagsasabi ka ng totoo. Di ako nagbigay imik sa sinabi ni Grace. Nakita ko na lang siya sa gilid ng aking mata. Paupo siya sa tabi ko. Napagod ka ba ngayong araw? Mukhang fresh ka pa naman dahil sa ayos mo. Nagkita kami ni Asher. Nasambit ko yun habang nakatingin sa itaas ng kisame.
Hindi ko pa rin alam kung ba't ang bigat ng pakiramdam ko. Nalulungkot ba ako? So, ano ngayon kung nakita kayo? Ayos lang yon, at least maganda kanyang nakita. Ikakasal na siya sa sunod na buwan. Di agad nakapag-komento si Grace sa sinabi kong iyon. Ewan ko ba kung ba't nagkakaganito ako? Nararamdaman ba niyang malungkot ako? Ikakasal na pala siya? Natawa siya matapos niyang sabihin yon. Di i-congratulate mo sila. Paano ko yon gagawin? Nilingon ko siya. Nakatingin ito ngayon sa akin na para bang nahihirapan siyang sagutin ang tanong ko. Ipakita mo lang na masaya ka para sa kanila. Tipid siyang ngumiti. Tila ba kinakalkula niya ang sitwasyon namin dahil sa usapang ex. Alam mo, nararamdaman ko kung ano nasa puso mo. Naranasan ko na nga rin yan. Ilang buwan na lang na maghiwalay kami ng ex ko. Nasasaktan pa rin ako dahil mas pinili niya pa yung babaeng nakilala lang niya sa Facebook. Iba ang sayo, Grace. Halos 6 na taon nang maghiwalay kami. Magkaiba kayo. Kung ganon, sinasabi mo bang may feelings ka pa rin para sa ex mo? Hindi ko masabi, hindi ako sigurado, pero kakaiba ang kirot ng dibdib ko pag nakikita ko sila. Dapat bang maramdaman ko yon? Bumuntong hininga siya dahil sa ibinunyag ko. Pilit siyang umiti bago tumango. Nararamdaman mo yon dahil nasa puso mo pa rin siya. Siguro panandalian siyang nakalimutan ng isip mo, pero ang puso, hindi siya nakalimot. Nag-iwas ako ng tingin dahil sa sinabi niyang iyon. Hindi ko alam kung totoo bang sinabi niya, pero ang sinabi ko nga ang siyang tunay na naramdaman ko. Matapos ng pag-uusap namin yon, hindi na muli pang nagtanong si Grace tungkol sa nangyari. Hindi na rin to nagbukas ng kahit anong usapan tungkol kay Asher. Pinahinga ko rin ang katawan ko kung saan tinulungan ko ang mga gumugulo sa isipan ko. 4:00 na lamang na magising ako dahil nakaramdam ako na may kumakaluskos sa gilid ng aking kama. Pagmulat ko, nakita ko doon si Grace na may nilapag na 2 kahon. Nagulat pa ito dahil nakita kong nagising ako kanina sa ginawa niyang pagkilos. May nagpadala nito sa labas. Sa'yo to nakapangalan. Hindi sana kita gigisingin kaso nagising ba kita? Naupo ako bago tingnan ang kahon na iyon. Wala naman nakalagay na pangalan kaya't nagtaka ako kung para saan iyon. Bukod ba kay Reese ay may nakakakilala sa'yo dito? Umiling ako sa tanong niyang iyon. Si Asher lang naman ang may alam na nandito ako, pero si Reese bago ko lang namang nakakilala. Buksan mo na, baka pera yan o baka kayamanan. Natawa ako dahil sa sinabi niyang iyon, dahil curious na laman ng puting kahoy. Isang kulay pula na gown na siyang bumungad sa akin. Doon pa lang nahulaan ko na agad kung sino nagbigay ng damit na to. May nakita rin akong isang note sa loob ng kahon ko sa maroon, nakasulat ang pangalan ko. Ang ganda niyan. Sino nagbigay? Nilingon ko si Grace. Muli kong ibinalik ang dress sa kahon bago ko ito suotin. Si Reese, may gaganapin kasing party ngayong gabi sa mansyon. Imbitado tayo. Ay, wow! Ikaw lang meron ng special gift? Natawa ako dahil doon, dahil may isang box pa na medyo may kalakihan. Yon ang sinunod kong buksan. May 2 pares na heels doon na siyang nagpawaw sa kasama ko. May isang black dress din na kung titingnan ay napakagarbo. This is for your sadista friend. Yung nakasulat sa notes na siyang nakita kaagad ni Grace. Kumibot ang labi nito at tiyak na hindi ito tatahimik lamang. Ang hambog talaga ng lalaking yon. Paano niya ako natatawag na sadista? Nangiti ako ng pilit ng pagmamalaking iyon. Magpakilala ka na lang sa kanya sa sunod. Baka buong akala niya sadista ka nga dahil sa ginawa mo sa kanya. Yun ba? Bakit ba hindi niya nakakalimutan yon? Hindi ko naman yun sinasadya eh. Makakalimutan niya ni Reese, pero sa ngayon, samahan mo muna ako sa party. Siguradong nandun sila Philip at yung fiancé niya. Wala namang problema yun eh. Kaya ko naman silang hindi pansinin. Muli, napabuntong hininga siya. Alam ko ang iniisip nito, ngunit totoo naman ang aking sinabi. Kaya kong hindi sila pansinin kung malayo sila sa akin at di nila ako kakausapin. Kung yan ang gusto mo, mukhang desidido ka naman lang pumunta roon. Pagagandahin na lang kita lalo, akong bahala sa'yo. Nailing na lang ako sa sinabi niya. Malamang kailangan kong mag-ayos dahil sa party na yon. Isa pa, partner ko si Reese na siyang anak ng CEO. Kailangan mo rin maghanda. Ipakita mo kay Reese na hindi ka lang basta sadista. Kumibot ang labi niya dahil sa sinabi kong iyon. Magpapaganda ako dahil sa kanya. Kundi sa mga bisita niya, ano siya? Nainis ako sa kanya.
Nailing akong muli habang tinatabi ang mga susuotin namin. Mabuti nga't naalala pa siya ni Riz at di niya na kailangan pang maghanap ng masusuot. Dahil hapon na magising ako, gumawa lamang kami ng kape ni Grace at bumili ako ng tinapay sa bakery. Ang sabi niya kasi party ang pupuntahan namin. Tiyak na maraming pagkain doon at kung kakain pa kami ngayon baka hindi na magkasya ang dress na siyang pinadala ni Riz. Alam mo, ang swerte mo dyan sa boss mo. Hindi ko akalain na magiging mabait yun sa'yo at saka pa unexpected talaga na siya pala yung buyer ng lupa. May punto ka nga. Hindi ko rin akalain yun eh. Akala ko mahirapan akong kausapin siya, hindi naman pala. Pero kailangan mo rin abalahin ang sarili mo ngayon. Kailangan mo nang alisin dyan ang lalaking yun. Tinuro nito ang dibdib ko kung saan naroon banda ang puso ko. Alam kong kailangan na nga. Buong akala ko kasi, wala na lang sa akin si Philip. Pero na magkita kami, hindi ko na makilala pang sarili ko. Kahit ibang kita ng Grace kung sinong tinutukoy niya, kilala ko kung sino yon. Di na rin ako nagbigay ng imek dahil ayoko na magsalita pa. Sa mga lumipas sa taon, naging abala lang ako sa pamilya ko at sa aking sarili. Di ako nagkaroon ng pagkakataong umibig muli kahit na may sumubok manligaw sa akin. Hindi ko na yan pinapatagal pa at agaran kong sinasabi sa kanila na hindi pa ako handang makipagrelasyon dahil abala ako sa bahay. Napabuntong hininga ko habang sumisimsim ng kape. Ilang minuto yata kaming naging tahimik bago ko mapagdesisyon ng maligo na. 5:00 na rin naman. Ang sabi ni Riz 7:00 niya kami susunduin. Hindi ko alam kung siya ba o yung driver niya. Ngunit ang importante makapunta kami dahil si Riz na mismo ang nag-imbita. Nakakaya naman kung hindi kami sisipot, gayong may utang na loob pa ako sa kanya. 5:30 nang matapos ako. Naligo rin si Grace habang pinapatuyo ko ang aking buhok. Nasabi niya nga na aayusan niya ako. Di naman na ako umangal tungkol doon dahil alam ko naman na para sa akin yon. Nang matapos si Grace, madali nitong inihanda ang mga gagamitin nito. Natayo na rin ang mahaba kong buhok.